In this chapter, we will discuss paano nakakaapekto ang presyo sa profitability ng isang negosyo. Tatalakayin natin ang mga sumusunod. Una dito, paano gamitin ang Excel, Trend Curve, at Goal Seek para gumawa ng mabilis at simpleng estimate ng demand curve. Then, we will also learn paano gamitin naman yung Excel solver para mahanap ang presyong magbibigay ng pinakamataas na profit. Then, paano naaapektuhan ng mga product tie-ins ang tamang presyo ng isang produkto. And lastly, paano gamitin ang solver table add-in para mabilis na makompute ang presyo ng multiple products. Sa bahagi naman na ito, matututunan natin kung paano i-fit ang dalawang pinakamadalas gamitin na demand curves. Ito yung linear at power demand curve. Ginagamit ang mga estimates na ito para malaman ang profit maximizing price at para magawa ito, kailangan mong malaman ang dalawang bagay. Una dito is yung variable cost. Ito yung ginagastos para makagawa ng isang unit ng produkto. At yung demand curve naman, yung products demand curve, sinasabi nito kung ilang units ng produkto ang handang bilhin ng customer sa bawat presyo nito. To start, you need to be familiar sa price elasticity. Yung price elasticity for demand, ito yung percentage ng change sa demand. So for example, kapag merong pagbaba ng demand, pwede rin itong magresulta ng pagtaas naman ng presyo. So dito sa price elasticity natin yan makikita. Kapag ang resulta ng price elasticity is larger than 1, ibig sabihin nito, yung presyo is elastic. Ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng price cut, tataas yung revenue. Ibig sabihin, yung price cut sa produkto will create more demand, kaya tataas yung profit. Kapag naman less than 1 ang elasticity natin, ibig sabihin nun, yung presyo is inelastic. Ibig sabihin, kapag bumaba yung presyo, bababa din yung revenue. Kasi ibig sabihin yung demand niya steady. So, ito yung mga example ng elasticity. So, yung salt, inelastic siya. So, yung kanyang elasticity is 0.1, which is less than 1. Ibig sabihin, kapag nagmura palalo yung salt, mababawasan yung revenue nyo kasi the demand for salt is steady or continually rising. And for these other examples, yung coffee is inelastic kasi ito yung usual na iniinom sa umaga. Yung legal fees, surprisingly, it is inelastic. Then, yung TV sets are elastic, restaurant meals are elastic, and foreign travels are very elastic. So, ibig sabihin, grouping this base sa kanyang category, ito inelastic, any changes, halimbawa, if nag-decrease yung kanyang presyo, bababa din yung revenue niya. Kasi somehow, sinasabi dito, the demand is almost stable, hindi nagbabago or pwede tumaas pa. Kapag tumataas yung demand sa coffee at nagbaba kayo ng presyo, ibig sabihin, bababa din talaga yung kita ninyo. Dito naman sa TV sets, restaurant meals, and foreign travels, they are elastic. Ibig sabihin, kapag nagbaba kayo ng presyo dito, tataas yung demand. Mas maraming bibili ng TV, mas maraming kakain sa labas, at mas maraming mag-a-avail ng ticket abroad. Kasi mas mababa yung presyo. So, another way to look at this is, these are the necessities and these are your wants. Kapag yung wants ninyo nagbaba ng presyo, tataas yung demand and then tataas din yung revenue. Kapag ito namang necessities,
nagbaba ng presyo tapos steady yung demand, bababa yung revenue nyo. Merong multiple forms ng demand curves na pwedeng magamit to analyze marketing data. We usually use Q to represent yung quantity demanded dun sa product. And these are the most commonly used na demand curves. Ito yung linear demand curve at power demand curve. Sa linear demand curve, ang gagamitin natin formula is this: Q is equals to A minus BP, whereas Q is the quantity demanded, P is the price, B is yung slope, and A, ito yung constant, ito yung maximum potential demand if yung price were zero. Then the other demand curve is the power demand curve. Ito yung demand curve, but we use this formula. So Q is equals to A times P, tapos exponent niya yung B. Whereas, dapat yung A is greater than 0 and B is less than 0. So, let's say, meron kayong data ng old and new price ninyo. So, ito yung old price ninyo, which is 100. During that time, naka-receive kayo ng 500 orders. So, 500 demand. But, nung nagtaas kayo ng presyo, for some time, ginawa nyo 101, yung demand niya is bumaba na, naging 490. Ngayon, with this data, pwede natin malaman if yung produkto nyo ba is elastic or inelastic. These are the formulas na gagamitin natin to estimate yung linear demand curve natin. So, una is, kailangan makuha natin yung percentage change sa quantity demanded at yung percentage change sa price. To get the change in percentage, ito yung ginagamit na formula. You find the difference between the new and old value and then divide it sa new value. So, let's set up our table muna. Una, kailangan natin is quantity demanded. So, let's say QD. And then, kailangan natin ng change in price. Then, we need to get yung percentage niya. And then, mamaya, yung absolute value, kukunin din natin. Ang ibig sabihin lang naman ng absolute value is, it is non-negative. So, una, kunin natin yung change in quantity demanded. So, dito tayo sa demand. Mag-open muna tayo ng parentheses para i-apply yung PEMDAS. So, yung new value minus yung old value, and then close it. Then, yung resulta nito, i-divide natin siya sa new value. So, clearly look at my cursor kung paano ko siya ginagawa. And then, click enter. So, sa change in quantity demanded, if gagawin natin siya into 8%, this one is negative 2%. Then, next naman is kukunin natin yung change in price. So, we have our new price, which is 101. Open and close parenthesis muna. Then, the new price na 101 minus 100. Close parenthesis. Divide it dun sa new price, which is 101. And then, click enter. Then, bawasan natin yung decimal place. Then, kunin natin yung percent. It's actually times 100 naman eh. Pero, to make it visual dito sa Excel, kaya I press this percentage. Ngayon, makukuha na natin yung elasticity. Is equals to percentage change sa quantity demanded divided by sa change in price. So, ang resulta natin is negative 2. Sa elasticity, walang negative value. So, kailangan natin kunin yung absolute value nito. Ang absolute value are just non-negative values. Pwede natin siyang makuha sa Excel. Pwede natin gamitin itong ABS, ito yung absolute value. Then, select yung data.
ito yung non-negative value niya. So, technically, ito na yung kanyang elasticity. Yan. So, our elasticity is 2. Tapos, ano ba ang meaning ng elasticity is equal to 2? Balikan natin yung lesson natin dito. Kapag more than 1 yung resulta, ibig sabihin, price is elastic. Ang resulta natin is 2. 2 is greater than 1. Ibig sabihin, kapag nagbaba ng presyo yung produkto ninyo, tataas yung revenue kasi tataas yung demand. So, yung produkto is naka-classify siya as something that people want to buy kapag nagmumura. Katulad ng mga example given here. So, balik tayo sa data. So, elasticity is equals to 2. Ibig sabihin, it is elastic. So, to read this, ibig sabihin nito, a 1% increase sa presyo would result sa 2% decrease in demand. Kaya negative 2 ang nakalagay na quantity demand din. To visualize atong data natin, piliin natin yung range. Tapos punta tayo sa insert. Then dito sa scatter chart, piliin natin itong scatter with smooth lines and markers. Ayan. Ngayon, mali ito kasi kapag ba tumaas ang presyo, tataas din yung quantity. Clearly, mali. Kapag tumaas ang presyo, bumababa yung quantity katulad dito sa mismong data natin. So, to fix this, dito lang tayo sa chart design, switch row and column. Ngayon, mas maayos na siya. Nung 500, yung demand natin, kasi 100 yung presyo. At nung nag-101 yung presyo, bumaba siya ng 490. So, ngayon, dagdagan natin siya ng title. Itong axis natin, these are yung demand. Dito sa y-axis. Tapos, itong x-axis natin, ito yung price, yung presyo. And meron na tayong visual representation ng data. Accurate na siya kapag bumaba ang presyo, mataas yung demand, ito yan. Kapag tumaas ang presyo, bababa yung demand. Ngayon, kukunin natin yung slope. So, yung slope natin, ito yan, clearly pababa siya. So, pwede natin gamitin yung original value niya na negative 2. Kasi hindi naman siya positively na tumataas. So, yung change niya is decreasing in value. Kaya, we can use that negative value ng elasticity, which is ito, sa resulta natin is negative 2, since there is a decrease in quantity demanded kapag tumataas yung presyo. So, gamitin natin, elasticity is equals to 2. Tapos, sa quantity, yung initial value ng quantity demanded natin, which is 500. And then, yung initial price natin, which is 100. Ngayon, kunin na natin yung slope. To get the slope, we use the negative value ng elasticity. Then, we multiply this sa resulta ng quantity divided by price. Quantity divided by price. Ngayon, ang slope natin is negative 10. Ngayon, pwede na natin makuha yung value ng A kasi meron na tayong quantity demanded. Ito yung initial natin. Tapos, meron na tayong B, which is ito yung slope natin, negative 10. At meron tayong initial price. Balikan natin anong meaning ng A. Yung A, ito yung constant, which is, ibig sabihin, it is a numerical value.
Ito yung maximum potential ng demand kapag ang presyo nito is zero. Ito yung gusto natin malaman. So, balik tayo sa dataset natin. Ilatag natin yung mga content nito isa-isa. For quantity demanded, meron tayong 500 initial. Ito yan. And then, equals sa A, ito yung hahanapin natin, minus yung slope, which is negative 10 times yung price na 100. Ito yung initial price natin. This one, 2. And then, sa rules ng mathematics, kailangan i-distribute yung sign nito. Ito, and to this one. So, distribute muna natin. This one will result sa positive 10 times the negative 100. So, this is negative, this is positive, negative 100. Ang resulta nito is negative 1,000. Pwede na natin ngayon ibaba yung A. Tapos, equals yung quantity demanded natin. Ngayon, pwede na tayong mag-transpose. So, ilipat natin yung 1,000 dun sa left side. So, para makancel yung 1,000 sa right side, i-add natin siya. Negative 1,000 plus 1,000 is 0. So, apply natin siya sa left side, which is 1,000. Ayan. So, na-cancel siya dito sa right side. So, 500 plus 1,000 is 1,500. Ito na ngayon yung value ng A natin. So, ibig sabihin nito, kapag ang presyo is 0, ang maximum quantity demanded is 1,500. We can also check these operations using Excel. So, pwera yung A, hindi natin maisasama sa equation yung A as something na hahanapin. We can use yung what we have. Like, meron tayong 500 kanina minus we have yung slope natin, negative 10 times yung presyo. Yan. Ang resulta pa rin is 1,500. So, pinakita ko sa inyo paano siya na-derive manually at kung paano siya magagawa sa Excel. Hindi to laging applicable at yung sa Excel. Kailangan makita nyo muna yung manual niya para ma-check niyo if tama ba or nagmamatch sila with each other. Sa linear demand curve, yung price elasticity is different sa bawat isang price point. May mga marketing analyst na naniniwala sila na yung elasticity ng produkto nila remains relatively constant kahit na nagbabago ang presyo nito. So, sila yung gumagamit ng power demand curve. Yung power demand curve, sinasabi dito na yung isang produkto, meron siyang constant price elasticity at dahil dito, pwedeng ma-estimate yung future demand at each different price point. Ngayon, dito sa formula, sa linear na demand curve, yung B nila is a slope. Ito yung changes from one price point to another. As you can see here, yung negative 10, ito yung slope niya. So, kada $1 increase this is an increase ng presyo. So, originally, 100 siya. Then, nag-increase ng 101. Nagbago yung slope ng 10 units. Ibig sabihin, 10 units, bababa yung demand. So, from 500, naging 490. Yun yung B dito sa linear demand curve. Dito naman sa power demand curve, yung B niya is the elasticity itself. So, ang elasticity ng data natin is negative 2. So, dito sa estimating a power demand curve, ang value ng B will be negative 2 because yan yung kanya elasticity
saying nga na constant yung elasticity kahit na magbago yung price point niya. Ngayon, laman na natin yung mga cells. Like dito sa price. Ang gagamitin natin dito is yung initial value which is 100. Tapos, dito naman sa demand, ang ilalagay natin dito is yung formula natin. So, quantity demanded is equals to A times P, then exponent niya is yung elasticity. Bago natin magawa ito, kailangan natin ng value ng A. So, wala pa tayong value ng A. So, to get the value of A, mamaya gagawin natin, we need to identify muna. Or let's name itong cell. We need to define the cell para maisama natin siya sa formula. So, right-click tayo. Again, right-click tayo dito sa cell. And then, pangalanan natin siya. Define name. Tapos, select natin A. Kasi yan yung mas madali natin siyang ma-identify later. It is A na cell yung kukunin. Then, click OK. So, meron na. Nagawa ko na siya earlier. Kaya lumabas yan. Tapos, lagay natin yung formula for demand. It is equal sa value ng A. Ayan. Tapos, we multiply this sa value ng price, which is this one. And then, the exponent na negative 2, ito yung kanyang elasticity. So, yung value ng exponent, sa Windows keyboard, ito yung Shift 6. Yan yun. Tapos, yung negative 2. Alam na Excel na yung kasunod nito ng symbol na to is an exponent. And then, click Enter. So, right now, 0 siya kasi wala pa namang laman yung value ng A. Ngayon, gamit na tayo ng goal seek. So, dito sa data na tab, yan, hanapin natin yung goal seek dito sa what if analysis, then click goal seek. Tapos, dito sa set cell, ito yung inputs natin eh. Dito tayo magsiset ng value. So, let's say, yung demand. So, palitan natin yung value ng demand. Yan. Tapos, anong value yung una natin ilalagay? So, initially, yung demand is 500. Tapos, ano yung papalitan natin na cell? Ito yan, yung A. Then, we click OK. So, nag-compute na siya on its own. Kasi, yung formula na nilagay natin is A, yung value ng A, times yung D6, which is the price, tapos raised to the exponent of negative 2. Siya na mismo ang gumawa ng computation na automatically. Like, if merong 500 demand, kasi may value na tayo ngayon ng demand, kumbaga, etong Q is 500, hahanapin niya yung value ng A using yung demand na 500. So, magkakaroon siya ng transposition automatically ng formula. In power demand curve, A is a scale parameter. Hindi siya katulad ng linear demand curve kung saan A is the maximum quantity demanded when price is 0. Dito sa power demand curve, it is only a scale parameter kung saan sinasabi na pwedeng 5 million units, 5 million points, yung changes for the given price and for the given demand. So, hindi siya yung katulad sa linear demand curve. Pwede natin makuha yung information na to here. Halimbawa, papalitan natin yung presyo ng 50. Gaano karami yung demand niya? It will be 2,000. So, pwede natin siya i-copy dito into 2,000. If 50 ang price, 2,000 units yung possible demand naman. And then we can do this for the rest of this price point.
Ayan. So, evidently, nakita natin na kapag mas mura yung presyo, mas mataas yung demand. Provided na yung kanyang elasticity is negative 2. Kasi yan lang yung constant dito sa power demand curve. Ngayon, let's visualize this data. So, select the entire range, tapos punta tayo sa insert, then select natin scatter chart. Yan. And then, let's inspect if tama nga ba itong nasa scatter chart. Kapag mas maliit yung presyo, nasa 50, mas mataas yung demand. So, this one is accurate naman ang representation niya. Dagdagan lang ng axis title. So, dito sa side na to, these are yung demand. And dito naman is yung price. Then, we can add trend line. Dito, straight line yung trend line. Pwede natin siyang piliin pa. Like, pwedeng itong curve exponential. Subukan natin itong exponential. And then, trend line, exponential. Para naka-curve siya. Bago tayo magsimula dito sa next na dataset natin, kailangan meron muna kayong solver. Nandito siya sa data. Tapos, if may data analysis na kayo, dapat meron na rin kayong solver. Pero to do that, if both wala kayo niyan, punta tayo dito sa file, then dito sa options. Tapos, dito tayo sa add-ins. Then, piliin natin yung Excel add-ins, then go. Kailangan naka-check itong solver, and ito yung mga data analysis toolpack ninyo. Then, click OK. Imagine na ang produkto ninyo are razors. Currently, ang benta nyo sa razor ninyo is $5 and with this price, nakakabenta kayo ng 6 million na razors. Then, let's say na ang variable cost to produce a razor is $2 and the demand curve is linear. Ano ang presyo na i-charge mo for a razor? Kailangan i-define natin ulit itong mga cell na to. So, right-click, and then define name, and then isulat natin kung ano yung equivalent name niya. So, this one, itong cell na to is for the price, and then click OK. So, already exist na kasi nagawa ko na siya. Tapos, dito naman sa demand, ganun ulit, define name, tapos write demand, then click OK. Nagawa ko na ulit. Then, dito sa profit, define name, and then select profit or write profit, then click OK. So, I'm done again. Pinakita ko na lang sa inyo how to name each cells. Also, pangalanan din natin itong cell na to. So, define name, and then write unit _ cost, then OK. Also done. Let us say na meron na kayong information ng price increase ninyo. So, from $5, nag-increase kayo ng 5 centavos, like 5.05. Tapos, ang resulta ng increase na to is 5.88 millions. Ganyan. Pwede natin siyang ma-identify or ma-visualize using a graph. So, select natin yung data natin, then insert, piliin natin itong scatter chart. Tapos dito sa scatter chart, piliin natin yung trend line. So, yun yun. Series 1. Teka, may mali tayo dito kasi
If this is the price, ito yung demand. If yung i-switch natin na makita. Ayan. So, ito yung much better. So, kapag $5, ang demand niya is 6 million. Kapag 5.5, ang demand niya is 5.88 millions. So, mas malinaw na ngayon, visually, yung changes, yung slope ng price and demand natin. Ngayon, we can easily get yung value ng slope natin. Dito sa data 1, we computed for the value ng slope at for the value ng A manually. But there's an easy way to do that dito sa chart. So, piliin lang natin dito yung trend line. Tapos, click this, yung trend line itself. Then, lalabas dito sa, if we check this display equation on chart, lalabas yung value ng slope at yung value ng A. This one. So, the slope is negative 10 at yung value ng A is 1,500. Pinakita ko sa inyo how to find it manually. Ngayon naman, we do it easily. So, this time, dito sa data tree natin, check natin yung trend line. Yan. Tapos, itong trend line, click this. And then, lalabas itong trendline options and now we can display yung equation on chart. So, now we have a value ng ating slope at yung value ng A natin. Ito yung gagamitin natin para dito sa mga hinihinging information. So, dito sa price, ito yung input natin ng whatever price na gusto natin malaman yung demand. Tapos dito naman sa demand, we will input yung information na given here. So, for demand, it is equal to 18. So, yan yung value ng A. Tapos, minus 2.4. Then, we multiply this sa price. Ayan. Ito yung formula ngayon ng demand. And then, click OK. Wala pa tayong value ng price. So, ito muna yung default value niya. Kasi ang price is equivalent to 0 muna. Tapos sa profit naman, to get this, kailangan natin ng value ng demand natin. Ayan. Tapos, we multiply this sa price. Kanina, di ba? Pinangalanan natin yung mga cells. So, it is the price minus yung unit cost. Ito yung cost in producing a product per unit. And then close it, then enter. Yung mga formula natin is now in place. So, wala pa tayong value ng price. Ano yung maximum profit natin for certain price? Hindi pa natin alam. So, pwede natin ngayon gamitin yung solver para siya yung mag-compute for us. So, dito sa data, click solver. Tapos, ito yung gusto nating ma-maximize. Ayan. To maximize yung profit. Ito yung pangalan ng cell natin. Tapos, ano yung papalitan nating value? Ito yung price. So, pwede naman din ang piliin natin. Ganito siya. So, we want to set objective sa profit. Ayan. Tapos, ang gusto natin palitan ng value is yung price. So, we want to find the maximum profit for a certain price. Pwede rin yung ganyang cell yung mismong pipiliin natin or we just type the name of the cell. Tapos, hindi siya linear. This is a non-linear na problem. Then, we click solve. Let's keep this solver solution and click OK. So, sinasabi dito na ang
price, yung optimum price natin is $4.75 to receive a demand or quantity demanded na 6.6 millions at profit na 18.15 millions. May mga produkto na binibili dahil complementary product siya ng original purchase. For example, yung suit ng lalaki. Yung complementary product niya is yung tie nito or yung shirt. Minsan bibili sila ng suit lang, pero yung pala kailangan din nila ng tie. O kaya itong inkjet printer. So, syempre, iniisip nila na kapag bumili sila ng printer, pwedeng maubos agad yung ink, bibili sila kaagad ng printer cartridge. Ito yung kanyang complementary product. Ganon din sa Xbox console, syempre kailangan nito ng video game na mismo yung laro mismo yung bibili. So, yan yung ibig sabihin ng complementary product. You buy the complement product kasi you bought an original or yung main product. So, in this section, we will identify ano ba yung mga complementary products ng isang razor. So, we have this in here. Sa previous dataset natin, dito sa razors na walang blades, razor lang siya, wala pa yung complementary product niya. Then, now, ang complementary product ng razor is of course yung blades niya. Dito, we want to know ano yung profit maximizing price ng razor at ng blade. Ang una natin gawin is pangalanan itong mga cells beside nitong ating key terms. So, let's define this. Right click. Tapos, define name. Kanina pala, hindi ko nabanggit na kailangan ang pipiliin lang natin is for this worksheet which is data 4. Ito lang yung scope niya kasi baka magamit, mapili pa yung unit cost sa data 3. So for this data 4 na tab, we will name this unit cost, itong cell na to. Then, ito yung placement niya. Then, we click OK. The name should already exist. Is already, nag-exist na yung name kasi ginawa ko na ito kanina. Kasi kapag workbook, halimbawa ito, if you will select unit cost, we have the value ng unit cost sa workbook at unit cost sa worksheet, which is ito lang siya for data 4. If you select this, ang pipiliin niya na value is yung nanggaling dito. Kasi kanina na-set ko siya as workbook. Okay? Kaya may value siya agad. Pero kapag ang pinili ko na unit cost, etong for this sheet, wala pa siyang laman. Wala pa siyang laman. Kaya be careful kung saan ninyo nilalagay yung name ng cells. Hindi ko na iisa-isahin yung paggawa ng mga names nila. Let us just check if nagawa ko nga siya. So, unit cost, meron na, worksheet. Then, we have blades per razor, meron na din. Profit per blade, meron na. Then, we have demand, meron na, workbook and worksheet. Then, lastly is profit, workbook, worksheet, profit per table captured. Okay, so ganun. Pangalanan muna itong side na to ng kanyang corresponding key terms. Kung dito, ipapangalan ninyo profit, dito demand, dito price, dito profit per table, dito blades per razor, and lastly dito is yung unit cost. Okay, now let's fill in the information. Kanina, ang unit cost ng razor is 2. So, ilagay natin dito, it is 2. Tapos, let's say for the average purchaser ng razor, bumibili sila ng blades na 50 yung quantity. So, blades per razor is 50 yung kanyang quantity.
Tapos, let us also say na you earn 15 centavos of profit per blade. Yan. Ngayon, gagamit tayo ng Excel solver para malaman kung paano babaguhin ng fixed price ng blade yung presyo ng isang razor. Let's copy itong chart from data tree. Ayan. So, let's inspect this again. Meron tayong information dito ng kanyang trend line. So, to get this, nandito siya sa equation. So, we have the value ng slope at nung A niya. What I forgot to say is, etong X is the price. Kaya, 2.4 times yung value ng price. So, balik tayo dito sa ating dataset. Ayan. Ang ilalagay natin na formula, dito ulit sa demand na portion, ilalagay natin yung formula na 18 minus 2.4 times yung price. Ang pipiliin natin na price is for this worksheet only. And then, click enter. So, 18 minus 2.4 times yung data for na price. And then, dito naman sa profit, ang gagawin natin na formula is yung formula ng demand. Okay? From this worksheet. Tapos, we multiply this, open parenthesis muna, sa price of this worksheet minus sa unit cost of this worksheet. And then, close parenthesis, plus yung demand ng worksheet natin ulit, and then multiply it sa blades per razor, then times sa profit per blade. Then click enter. So, wala pa tayong presyo talaga ng price. I mean, wala pa tayong value ng price. Ito is yung what is given pa lang. Ngayon, dito natin gagamitin yung solver. Yan. So, punta tayo sa data, solver, tapos, ang objective natin is to maximize yung profit given the price. Pwede natin piliin yung profit mismo. Maximize natin yung profit. At yung babaguhin natin na values is yung price. Para sure tayo, kaya sinelect na lang natin yung cell. And then, kasi maraming formula within each cells, kaya ang kailangan natin piliin, it is non-linear. Kasi inside the demand, merong multiple cells na involved. Even dito sa profit. And then, we click for solve. Then, click OK. So, sinasabi dito na ang optimum price natin is $1. To get a demand na 15.6 millions at ang kanyang maximum profit is 101.40 millions. Yan yung computed value. Provided na ang offer natin para sa ating razor is $1, which is mas mababa from its unit cost. But then, sinasabi dito na we earn more dun sa blade. Kasi, if it is 15 centavos per blade yung in-earn, and then we multiply this, yung average purchases ng blades, you actually earn $7.50. With this kind of tie-up na kahit na magmura o mas mababa sa unit cost ng razor, you earn because sa kanyang complementary products na
blades per razor. Yung profit niya sa blades per razor at yung average purchase ng o average quantity ng blades is 50, which is actually profitable. Minsan, may situation kung saan hindi nyo alam yung price elasticity ng certain product. Or sa tingin niyo you cannot rely dun sa linear or power demand curve. A good way to determine yung product's demand curve is to identify yung lowest price and highest price na mukha namang reasonable. You can then try to estimate yung product's demand with high price, the low price, at yung midway between the high and low prices. This approach is based dun sa discussion ng libro na Power Pricing na sinulat ni Robert Dolan. So, given these 3 points sa loob ng product's demand curve, pwede natin gamitin yung Microsoft Excel Trendline feature to fit a quadratic demand curve with the following equation. Ito yung equation ng quadratic. This format is a quadratic formula and we call this quadratic demand curve. So in this manner, it enables yung slope ng demand curve to either become steeper or flatter, which is more realistic than the linear demand curve that requires na yung slope niya remains constant. So, ito ang ating example. Suppose yung drugstore, willing siyang magbayad or bumibili siya ng lip balm, tapos yung brand ng lip balm na to is Chopstick. Ang cost nito per unit is $0.9 or 90 centavos. Ngayon, iniisip niya kung magkano niya ibebenta to, yung retail price niya. Pwedeng low price, medium, and high price. And ito yung mga estimates niya. Kapag low price, it is 1.50. Ang estimate naman niya is 60. Kapag naman medium price, it's $2. Estimate demand 51. In quantity itong demanda. And then itong high price niya is 2.50. Tapos ang estimate demand is 20. Okay. Ngayon, para magamit natin itong formula ng quadratic, we need to use this chart na scatter. Tapos, in this chart, let's check if align siya. 150 na price is to 60 na order. Let's add axis title para hindi tayo malito. So, in this side is the demand. And in this axis, which is the x-axis, is the price. Pwede tayong maglagay ng trend line. At ang pipiliin natin this time sa trend line is itong polynomial. At kailangan ng order niya is 2. Bakit 2 yung pipiliin natin? Kasi this is a quadratic curve sa form na to. Marami pang order pero polynomial, quadratic, order is 2. Yan na lang muna. And then, kailangan natin kunin yung equation at yung R value. Yan. So, in this equation, as you can see clearly here, yan. In this equation, meron na tayong A, which is yung negative 44. Tapos yung x kasi, ito yung value ng price. Ito yung x-axis, diba? So, value ng price, tapos raise it sa 2. Then, B, we have this 136. Tapos, times sa price, ito yung x niya. Plus C, ito yung 45. Yan yung ilalagay natin dito sa ating demand equation. Kailangan na lagyan na natin ng pangalan itong cells natin. So, this one, ang pangalan niya is price. So, we need to define it here sa define name. Tapos, for this data 5,
price. Ganyan. And then click OK. So, again, tapos na ako. Nagawa ko na siya. And then for this cell, it should be named demand. So, meron na din. Ito yan, yung nasa worksheet. So, hindi ko siya gagamitin. Ang gagawin ko ngayon is to input this formula. So, ito yung content niya. Lakihan natin para visible. Okay? So, yan ang ilalagay natin dito sa demand. It is negative 44 multiply sa price ng worksheet na ito. Then, raise it sa 2, yung exponent niya, being a quadratic, given na yung 2. Tapos, plus 136 times yung price of this worksheet, then minus 45. Ayan. So, we follow this quadratic form. Ngayon, dito naman sa profit, ang ilalagay naman natin is yung demand of this worksheet times, open parenthesis muna, price of this worksheet minus unit cost of this worksheet, then close it. Enter. So, meron tayong value dito na computed using the given information. Kasi may mga constant eh. Again, hindi ito yung final. Kailangan natin makuha yung maximum or optimum price with this given formula. Ano yung optimum price na makapagbigay ng maximum profit at maximum demand? So, gagamit tayo ulit ng solver. So, from this data, select natin yung solver. But then, ang catch kasi dito, kapag ganito lang yung gagawin natin, magbibigay siya ng without limitations na price. Wala siyang constraint. Meron kasi tayong constraint eh. Kailangan between 150 and 250 yung price natin. 1.50, 2.50. So, to show this to you, ito yung profit natin. Select natin. Ito yung objective natin eh. Select the profit. Tapos dito, yung babaguhin natin is yung price. Okay? Tapos non-linear siya provided kasi na maraming involved na cells. So, now we click solve. Sinasabi dito hindi siya nagko-converge. Ano ibig sabihin yan? Ganyan yung resulta niya kasi without limit siya. So, hindi siya makatotohanan. Ngayon, what we can do is to provide constraint or limitations. Just delete the price. Ulitin natin yung solver natin. So, let's click solver. Tapos, yung objective natin is to maximize yung profit by changing yung value ng price. Ngayon, mag-add na tayo ng limitations. So, ano ang cell reference natin? Ito yung price. Pwedeng select na lang natin siya. Tapos, yung price kasi, ang limitations natin, kailangan more than 1.50. Kaya, ang isa-select natin dito is, it can be more than 1.50. So, 1.50. Then, add. And then, ang limitations natin, but it should be, itong price, it should be less than 2.50. Ito yan. So, ilagay natin yung constraint na 2.50 and click add. Now, click OK. Okay? Pwede na natin i-cancel. Ngayon, may dalawa na tayong constraint dito. The price should be less than or equal sa 2.50 and it should be greater than or equal sa 1.50. Again, we need to select yung non-linear. And now we click solve. And click OK. So, ayan na yung lumabas na ang sinasabi dito na ang optimum price
is $2.04 and it will generate 49 demands, 49 quantities sa demand. Let's say this is weekly demand. At ang profit niya is 56.24 for the week.